Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan sa ere, malutong ang ating pag-uusapan ngayon dahil yung hindi pa nakaka-access po, nakakapanood ng TV, malamang na-miss nyo, hindi nyo nakita kung anong mga balita tungkol po sa pagbabasura ng aplikasyon ng ABS-CBN. Ito po ay pinakamalaking television network sa buong Pilipinas at marami pong mga reactions. Ito po ay ating tatalakayin ng buong impartiality. Alam po niyo tayo ay 4 na dekada ng membro ng media profession. At kahit na papaano, ang ABS-CBN ay nasubaybayan po natin ng kanyang operasyon. May mga kaibigan tayong naging trabahante rito. Mayroong yung iba masama ang loob nila sa nangyari sa ABS-CBN. Mayroon namang wala na lang siyang kiber dahil mayroon din siyang masamang loob sa pagtrato sa mga trabahante ng ABS-CBN. Focus po tayo doon sa nangyari ngayong araw. Kaninang tanghali, araw ngayon ng Biyernes, July 10, ay tinalakay ng Committee on Legislative Franchise yung report na binuo nilang Technical Working Group. 3 po ang membro dyan, yung gumawa. 2 mula sa majority black at isa represented dito ang minority. Ibig sabihin yung mga kumakampi po sa magkaroon ng renewal ang ABS-CBN. Doon po sa recommendation ng Technical Working Group ay maraming hindi umaasa na ngayong tatalakay ng pagbubutuhan. Dahil sa mga naunang balita na nabasa natin at narinig sa broadcast media, malamang itong darating na Lunes pa po pag-uusapan o pagbubutuhan ang aplikasyon ng franchise. Kaninang umaga hanggat nanghali, nagparada po nagkaroon ng karavan ang mga sympathizers, empleyado, mga artista, talent artists, mga ibang empleyado at saka mga supporters po ng ABS-CBN patungo po sa Batasang Pambansa kasi doon nagkaroon ng venue yung hearing. Pang-13 hearing po yung kanina. 12 ang nakaraan na at hinimay-himay ang pros and cons ng mga dahilan kung bakit dapat hindi bigyan ng franchise muli ang ABS-CBN at saka sa kabilang panig kung bakit dapat bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Dito po sa submission, kahapon po at Huwebes, nagkaroon ng submission ng bawat kampo. Sa kampo ng sumusuporta na magkaroon ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN ay pinangunahan po ng ating kaibigan. Alam nyo, tumanda na rin ito sa media kaya lang medyo nagkaroon ng laktaw ang kanyang media profession dahil sumanib na po siya sa politika. Ang tinutukoy po natin dito ay si kaibigang Carlos Caloy Isagani Sarati ng Bayan Muna Party List. Dito naman sa kabilang banda, ito si isa ring party list, congressman at House Deputy Speaker si Rodante Marcoleta. Nagbalik tanaw po tayo roon sa kanilang summation. Ibig sabihin, ang kabuuan ng kanilang presentasyon, mga testimonya na nauukol sa kanilang isinusulong na paninindigan, pros and cons. Ayon kay kasamang Caloy, Congressman Caloy Sarati, marapat lang nabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN dahil wala namang
nilalabag na batas ito. At ang pagpigil, ang pagdidinay ng prangkisa sa ABS-CBN ay mga ngahulugan na isang sampal sa operasyon o kaya malayang paghahayag, press freedom dito sa Pilipinas. Ito po ang binibigyan campaign masyado ng ABS-CBN at ang mga supporters nito. Nakita natin yung mga official leaders at membro ng National Union of Journalists of the Philippines, ang Rappler, na nagsasabing virtually the seizure of ABS-CBN is the death of journalism, press freedom in the Philippines. That's false. Tatalakayin po natin yan. Hindi po totoo yun. Ito naman si Marcolita, napuna natin yung kanyang yung mga nakaraang interpellation niya at ang kanyang presentasyon. Detalyado. Subalit ito ngayon ay ginawang kinumpres ito, inipon at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapanood ito lahat. Look, itong dito sa ating bandang kanan ay istorya, pumutok na po ito sa international media ang decision po ng komitiba ng legislative franchise ng House of Congress. Lumaganap na ito sa buong daigdig at yung mga sumasakay sa maling sasama ng press freedom at ang kalagayan ng ABS-CBN ay sumuporta rito. So malaganap po ang reportage nito sa international or kaya sa foreign media. Isa dito ay may title na Duterte's Congress Allies Back Order to Shut Philippines ABS-CBN. Kumuha po tayo sa data rito para ibalik po sa mga taong nag-a-argue na ganito ang ABS-CBN ay marapat at nakakaligtaan yung katotohanan sa mga facts surrounding the operations and therefore the denial of franchise application ng ABS-CBN. Una, binanggit ni Congressman Marcolita na kaduda-duda. In fact, naalala natin yung kasabihan na ang isang bagay na nag-umpisa sa maling hakbang ay magwawakas sa maling katapusan. So, ganon. Ang kinatatayuan po ng ABS-CBN main studio, and dyan po dyan po sa may Visayas Avenue, Quezon City. Nagkaroon po tayo ng mga panahon noon na nakatulog tayo sa dormitoryo dyan nung ito ay na-sequester martial law time. Ang ABS-CBN po, by the way, ay kasama po ito sa sinequester, hinawakan ng pamahalaang Marcos pagdeklara ng martial law in 1972. So, in 1986, dahil tayo po ay 1985 to be correct, kasama pa tayo noon sa government media, sa defunct Ministry of Public Information, na naging Office of Media Affairs, ay tayo po ang nagre-representante sa Region 12. Ako po ang regional editor sa Region 12 ng mga bawat rehiyon kasi noon binigyan ng dyaryo. So dito sa Region 12, ang pangalan ng dyaryo, pet project po yun ng then First Lady Imelda Marcos, yung UNLAD. So tayo po ang napili na regional editor. At yung mga editors po sa buong Pilipinas, sa iba't ibang rehiyon, tayo by the way ang pinakabata noon kasi I was only 20 plus. Ang pinakamatanda ay 62, ang sinundang ko ay 37. So 20 plus lang tayo noon. Nagkaroon tayo, madalas kami makipagsalamuha kay President Marcos. May mga photos kami sa Malacanang at paborito niya akong ano niya kasi nalamang Muslim ako at sabi pinakabata. But anyway,
Diyan po sa ABS-CBN compound na yan, dati pinangalan ng Maharlika Broadcasting System. Inalis yung ABS-CBN, ginawa ng gobyerno ng Maharlika Broadcasting System. At may dormitory diyan tayo pinatutuloy pagka nagkakaroon ng convention ang mga regional editors sa buong Pilipinas. So, yun pong kinatitirikan nun, buong akala ko ay talagang wala ng problema yun na wala ng question sa legalidad nito. Pero sa revelasyon ni Congressman Marcolita, nag-verify po siya sa Register of Deeds at wala siyang makikitang record ng titulo ng kinalalagyan ng main studio po ng ABS-CBN. Kasi ang officially na alam ng Madla ay 44,000 square meter ang lapad ng compound po ng ABS-CBN. Pero nung susihin ni Congressman Marcolita, wala siyang makita. Ibig sabihin, kopya lamang pero hindi official dahil yun lang ang inilagay ron sa Register of Deeds, hindi na nagkaroon ng proseso, masinsin ng proseso. At nang nagpailalim pa siya ng investigasyon, nalaman ni Marcolita na ang titulo na ito ay originally nanggaling po hindi doon sa may Bisaya Street, kundi sa may Nayong Pilipino. Napakalayo po ng distansya. At ang original po nito ay 44 square meter. Hindi 44,000 square meter. Kaya po nasabi natin na ito ay nababalutan po ng mystery. So kung anumang bagay po na hindi na klaro sa 12 hearings, hindi po ito naribatal ng ABS-CBN management. Bakit ganun? Na 44 square meter ang original title, pero ang katotohanan 44,000 square meter. But anyway, isang kamalian po yun ng ABS-CBN kung bakit kahit na siguro anumang ka-impartial ang isang mambabatas ay kanyang tututulan. Sasang-ayon sa desisyon ng komitiba na i-deny, huwag bigyan muli ng prangkisa ang ABS-CBN sa isang basic foundation lamang ng pinag-operation ng ABS-CBN. Pangalawa po, binanggit ayon sa masusing presentasyon ni Marcolita, itong nag-i-evade, umiiwas lagi pagbayad ng buwis sa gobyerno ang ABS-CBN. Kung ano, magaling po sila kasi actually sa real life meron tayong kaibigan, na accountant. Nakikita po natin paano niya i-manipula yung isang ahensya para makaiwas magbayad ng totoong buwis. So, paliliitin. So, of course, yung dimini factor, bibigyan ng pera. But this time, in the case of ABS-CBN, of course, it's a very big company. Malaki ang bibigay nila sa mga experts. Paano nila ito iwasan? Isang nakita ni Congressman Marcolita, itong tinawag nilang Big Dippers group na namamahala sa Bantay Bata. Alam niyo yung Bantay Bata ay talagang napakarami ang naging followers nito sa buong Pilipinas. So itong grupo ang nagpapatakbo nito. Ang operation ng Bantay Bata per se is humanitarian. Alam po niyo, ang humanitarian ay hindi sakop, nalilibre sa buwis. So ayon kay Marcolita, imbis na magbayad, ang nakalikom ng kita itong grupo na ito ng 10 billion pesos. So ang dapat na bayaran doon ng gobyerno, ng ABS-CBN ay kulang-kulang 3 billion. But no,
It did not happen. Now, ipaghambing po natin, pinaghambing po ni Congressman Marcolita ang ABS-CBN at ang GMA. Ang GMA, kumpara sa ABS-CBN, ay parang kambing at kalabaw po yan. Pero look at the data. Sa 2017, 2018, 2019, ang ABS-CBN po ay nagbayad noong 2017 ng 95.8 million pesos. Sa 2018, 163.9 million pesos. Sa 2019, 203.3 million pesos. Hambing mo po sa GMA na mas maliit. Tingnan nyo ang binayaran na buwis. 2017, 1.09 billion. Billion, millions. 2018, 1.06 billion. 2019, 1.13 billion. Another thing that hindi po na karoon ng rebuttal, convincing argument from the ABS-CBN. And isa pa, na binigyan ng diin para malaman ng madla itong political bias ng ABS-CBN. Meron silang partidong sinusuportahan kung sino ang pinagkakautangan nila. Ano po itong pinagkakautangan nila? Ang ABS-CBN ay nanumbalik po sa mga Lopez pagka loklok sa poder ng yumaong President Corazon Aquino. So, natural, ang isang Pilipino, may puso, may utang na loob, nagkaroon ng utang na loob sa parte, kampo ni Cory Aquino. At alam niyo yung official na kulay ng the Aquino camp, it's dilaw. It's yellow. So matagal na po yan since time ni Cory hanggang ito usapin na hanggang 2016 elections, dilaw po ang karamihan sinusuportahan. Ano po ang mga katibayan? Hindi po nabanggit ito ni Congressman Marcolita sa kanyang summation testimony. Kung maalala po nyo, kapapanalo lang ni President Rodrigo Duterte na ireklamo na niya ay yung bias ng ABS-CBN. Kanya nagbayad siya ng milyong-milyong halaga para mailagay sa ere yung kanyang ang kanyang excuse me, political ads. Yung political ads po yon, ang kanyang actor ay ito si kapatid natin Robin Padilla. Ang buod ng kanyang kampanya ay yung pagbabago. Yung sabi niya, ang tuwid na daan, talagang dapat tuwid na daan. Siguro nasagi lang ng konti yung tinatawag ng karamihan na dilawan, kasi ang byword nila noon ng nakaraang presidente si Noynoy Aquino ay tuwid na daan. Tuwid na daan. So medyo nasagi yon ayon sa political ads. But itutuwid po natin yung tuwid na daan, yung tunay na tuwid na daan ng ating tatahakin, yung anti-corruption, ganun. Pero hindi po nalagay sa ere. Bagkus, ayon kay President Duterte, ang binroadcast nila paulit-ulit pa ay yung bayad naman na political ads, demolition political ads. Nito si Senator Sani Trillanes. Kung ano-anong paratang, mga akusasyon para humina ang kabig sa madla ni Duterte. But you know, if God desires something, mangyayari po yun. So, despite all odds, nanalo po si Duterte. Of course, nagbayad ka sa ganang akin kung sa akin mapapalagin. Hindi ko lang sisingilin yung binayad nyo. Kundi, habla pa kita. Within all my powers as president, I would have done something harsher than what President Duterte did. Pero no,
humingi kasi ng tawad, kapatawaran ng ABS-CBN management at tinanggap naman ng presidente at sa sumunod na mga pagpapaliwanag ng mga opisyal ng palasyo, sabi nila pababayanan ni President Duterte ang Kongreso kung ano man ang magiging desisyon nila sa paghingi muli ng prangkisa ng ABS-CBN. So look, ito pong convincing din po ang actually yung convincing ng ating kasamang si Congressman Caloy Zarate. Very convincing. In fact, I see in him impartiality. Bilang siguro nananalaytay pa sa kanyang dugo yung journalism, pinagtatanggol niya. So, I cannot see any connection na maging bias siya. But kulang po, ihambing po sa arguments at presentation. Factual presentation na talagang nakakabigani. Madaling makakumbinsi ng tao. Ito ni Congressman Marcolita. Anyway, mapunta po tayo sa mga reaksyon ng madla. Kung ano-anong sinasabi. As if ang buong Pilipinas ay mamamatay pagkawala na po ang ABS-CBN. Look, nawala po yan sa martial law, namatay po bang mga Pilipino? No. Journalism or press freedom stays. The practitioners may come and go, but the institution stays. Look, kami mga taga-media, tinatanaw namin bilang haligi ng journalism sa Pilipinas, sila Teodoro Valencia, sila Joe Quirino, Joe Guevara, marami pa po. Sila po ay namayapa na, the Bergonia Brothers. Isa ron talagang naging advisor po namin ng pagpapatakbo ng mga regional newspapers sa Pilipinas. So, namatay po sila. Pero namatay ba ang press freedom? No. Entities or personalities practicing journalism may come and go, but press freedom will stay. The death of ABS-CBN doesn't mean the death of press freedom in the Philippines. Huwag po natin linlangin ng mga Pilipino. Nalilito na po ang mga Pilipino sa COVID na to. Dadagdagan pa ninyo. Alam po natin yung damdamin ng isang mawawalan ng trabaho. But look, ganyan talagang buhay. May umpisa, may katapusan. Just like the people of ARM, the defunct ARM. Ilan libo ang ito, mga legitimate pa na mga trabahante, mga regular, more than 6,000 of them. Kung kasama mo yung mga contractual, abay, mahigit 10,000. Mas marami pa kaysa empleyado ng ABS-CBN. Pero it is the mandate of law. Ang charter po ng BARM ay inobliga ang pagpapalit nito, pag-aabulis ng ARM. So lahat ng mga empleyado nito, bukod tangi sa mga empleyado na nagsiservisyo sa health department, sa social welfare, at saka edukasyon. So hindi po sila nasakop. So nawalan po sila ng trabaho, binigyan naman sila ng compensation. But in the case of ABS-CBN, marapat lang nabigyan ng kung sino mang natanggal ay napakalaki pong nalikom na pera ng ABS-CBN dahil ayon kay Marcolita, yung pag-iwas lang, tingnan natin, ilan ang nalikom rito sa isang taon, ang difference ay sobra 800 million. Ang difference ng binayaran ng ABS-CBN at ng binayaran ng GMA ay yung 800 million yan, ibigay po niyo sa mga nawalan ng trabaho. At saka dito po sa pagtatrato, hindi ko po makita, si Wing Hidalgo junior po siya sa media, pero nakasama po siya sa complainant. Umabot sila sa Supreme Court at naabutan lang nitong COVID, dapat may desisyon na kaagad. But anyway, more than 20 years po siya, may mga cameramen, may mga draftsmen. Ito po yung mga technical na mga trabahante ng ABS-CBN. Pero look, sa sinasabi nilang 11,000 mawawala ng trabaho, that's false. Yung misleading the people. Ang regular lang po doon ay
higit lang ng konti ng between 3,000 to 4,000. More than 4,000 mga talents. And the rest, yung sinasabi nilang contractual or whatever they call it, project employees. Pero yung mga cameraman, paano mo hindi masikmura, hindi makapaniwala si Congressman Mike Defensor na ito sila, technical, nagdereklamo sila, ba't hindi sila naging regular? So isa pa po yan sa mga dahilan na na-establish nitong komitiba ng Kongreso na mayroong pagkukulang, may mga violation ang ABS-CBN. So, ayon sa, it's just natural lang, naturalmente. Pag ikaw po ay nagkasala, ay pananagutan mo. Mabuti na lang itong Kongreso, hindi ka lang bibigyan ng prangkisa. Because, kung magpipilit po kayo at ipopurso po sa korte itong mga na-establish na facts, o may panlilin lang po sa titulo, o yung misdeclaration of taxes, yung labor practices na unfair, at saka yung political biases nyo, malamang i-pursige ito sa korte, manalo pa, you will be not only administratively but criminally liable. Imbis na ano lang ang issue lang dito ay prangkisa. But look, it is pandilin lang. Pandilin lang po yung sasabihin nila na ang hindi pagbibigay ng prangkisa ng Congress sa ABS-CBN ay kamatayan ng ABS-CBN. Kanina nga binabalik, nakita nyo, teleradyo, pero may marka pa sa background, ABS-CBN. They can avail. They've been using the internet, the online. So, hindi na kailangan para pare-pareho tayo. Ganyan itong ginagamit ko yun sa vlog ko, online. Pareho tayo. Pero hindi ka na makapanlilang because this one is free of tax. Hindi ka na kailangang magbayad ng buwis. After all, ikaw namang higanting kumpanya, hindi ka naman nagbabayad ng tapat na buwis, ay di dyan ka na lang. So, ano pong nabawas sa press freedom? Ang nabawas lang po rito ay garbo. Garbo ng mga oligarchs na gustong gawin ng ABS-CBN na higante na madidiktahan ang pagpili kung sinong papanalunin na political leaders dito sa Pilipinas, mula presidente hanggang mga senador. Yan po ang sa katotohanan because, I am fan of watching Western movies. Tapos, nakakita ako, it's actually a virtual movies na paano yung isang organisasyon, isang oligarch, papatayo ng higanting media firm at kukontrolin at kukondisyon ng the American populace to vote for this and reject this. Ganun po. But I sympathize. I sympathize with the ABS-CBN. Of course, yung mga mawawalan ng trabaho dyan, may mga kasama tayo rito sa Cotabato, Zamboanga, sa Cagayan, at saka sa Metro Manila, mga kaibigan. Kanina, nakita ko sa programa si kaibigan din natin, si Henry Umaga Diaz. Naapektuhan tayo, so ano man po ang kalagayan nila. But it is not the end of the road. These people are so talented. They can be pirated by other media groups. Wala namang pinako sa isang bagay na ganun lang. Ako nga, for instance, sa Manila Bulletin, sa Inquirer, 7 years ako doon. Sa government media, 7 years. Dito sa Manila Bulletin, 26 years. Di naghiwalay kami. Then, of course, may mga kababuyan ding mga the way you treat people, wala ka na ng sweldo, dahil yun talagang gusto kong mangyari. I do not want to be tied in the neck. So, I do not want to be a staff reporter. Gusto ko correspondent lang. Pero yung hindi ka bigyan ng ID man lang, puputulin yung pagbigay sa'yo ng ID after 26 years, fruitful years. Kung ilang million po ang nabigay ko sa kanila na advertisements. Ayun, so I resign. Ganun po. So, ang question ni Congressman Marcolita for ABS-CBN, this is in service of the nation? Of course.
sabi niya. This is service for itself. Service for self. Now, I said, I really sympathize with the media kasi papano. The denial of franchise sa kanila ay makakaapekto sa strength, puwersa ng kanilang operation. Pero yung sasabing kamatayan, it's not. Nag-ooperate na nga sila eh. Kanina nga nabanggit ko, ito si Peter at saka si Henry Magadias. Meron silang programa teleradyo at tinatalakay nila, kino-cover nila kanina special coverage on the congressional hearing sa franchise renewal. At look, yung talaga may bias. Ganun lang naman talaga sa buhay. Sasabihin mo ba incriminatory, yung sasabihin mo masama ako. Pero doon sa kanilang report, binigyan ng angkop yung presentasyon ni Congressman Zarate, yung presentasyon po ni Congressman Marcolita, pero very general, very broad. Hindi binanggit doon, hindi na ini-air yung question sa lote, titulo, question sa buwis, question sa mga abuses sa labor practice sa mga empleyado. Bahagya lang yung political bias kasi madali lang naman talagang i-argue yan. So, anyway, bilang simpatya po sa ABS-CBN, kaninang umaga, sinilang po ang 13 apo ko at papangalanan ko siyang ABS, ABS. Ito po ay nickname kasi ang kaniyang pangalan ay Nur Harris, pero para lagi kong naalala ang makasaysay ang araw na to at yun din ang kaniyang araw ng kapanganakan, tatawagin ko siya bilang nickname sa kaniyang nickname na ABS, ABS, para every time na kung paglaki niya magtatanong siya bakit ganito, so may isasalaysay natin sa kanila. But it's wrong. It would entail an explanation na it's wrong to say na this press freedom at saka the fate of ABS-CBN ay nakatali sa isa't isa. That's false, my God. Tayo pong mga Pilipino, lalo na yung ordinaryo na kasi mayroon kayong sinusundan, sinusubaybayan na mga in-idolize na mga journalists, ay sumusuporta po kayo at nakakalimutan po ninyo na establish yung loyalty na nagiging canine loyalty. Ibig sabihin, loyalidad ng isang aso na walang irrational. Hindi mo natitingnan yung kabilang panig. So, kung anong iutos sa'yo ng amo mo, kakagating mo. Let us be rational. Let us be rational. Press freedom exists and shall always exist while the journalists or media practitioners will come and go. May papasok, may namamatay. May papasok, namamatay, nag-retire. Ang dami natin mga kasama. Mayroon pa ako mga junior na nagsipag-retire. Well, sa kanila, they were paid. But in my case, I have never been considering in media profession the income aspect of it. More of crusade. Isa po rito, yung representing the most battered sectors of the society. The most battered sector of the society, and that is the Philippine Muslim community. Sana po, huwag na natin linlangin tayong mga supporters, sympathizers mo ng ABS-CBN. Huwag po natin linlangin ang madla na ganito, parang dahil lang sa kapresyoso ng presidente ay nagkaroon ng denial sa franchise renewal or application ng ABS-CBN. And by the way, talking of the franchise, look, isa pang hindi nasasagot po ng ABS-CBN management. Yung itong ating kaibigan, presidente po ng Federation of International Cable Television Network of the Philippines, FICTAC, Association of the Philippines. Ito po si Estrelita Ning Juliano Tamano, naging
She was once married po sa ating late Senator Mamintal Tamano. And she's a friend. We know each other. May mga pinagsamaan tayo during our stint in Cotabato and even in Manila. So, inalakay po niya paano po siya inalis sa picture. Kasi nung nag-apply, in 2016 pa po, nagpapahiwatig na mag-apply. That was under Pinoy pa, under President Noynoy Aquino. Ay nagkaroon ng hearing. So nagtaka ang mga tao, so imbis na ipagtanggol siguro ang ABS-CBN for renewal, sinabi ni Juliano yung mga mali, mga anomalya sa ABS-CBN. Ano yon? Sabi niya, ABS-CBN channel, isa lang po. Yan ang franchise, original franchise. Itong bagong franchise nila, dinagdagan ng S. So ibig sabihin, channels. So kita mo, you can only think of one anomaly. Yung may bad intention. At sinambit din niya na mayroong operasyon na actually it is sanctioned by the PICTAF, yung free air. Libre po ito, hindi binabayaran yung online. Pero look, nagpapabayad po. Nagpapabayad ng pay-per-view ang ABS-CBN. So nagbayad ba sila? Yung nalikom po nila na pera sa mga free air ito, hindi po nila namigay. So, of course, if I were a congressman, doon pa lamang sa tatlong presentasyon, mali, anong mali in the title, misdeclaration of tax payment, at saka ito yung nature talagang totoong, ito ang nature ng operasyon mo, yung pala may mga shadow, kasi ang channel, the difference of channel and channels, it can mean 100 channels. At nakita po natin, ANC, another channel po yan. Kasi when you say channel, isang channel po sa television. See? So, bawat isa ron ay ibang channel. So, makita po niyo sa television network, iba-ibang channel na control po ng ABS-CBN. So, ganun po yun. I have nothing against ABS-CBN. But I am just against misleading the people for the sake of selfish vested interest. Let us be truthful. Let us help our Filipino people understand more the real situation. That, in essence, the role of good journalism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.